Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Bakit ang Pinoy hindi marunong sumunod sa batas? Pero sumusunod kapag nasa ibang bansa na. Third world country tayo. The system is broken. Political system, social system, justice system, educational system, health system, isama mo na ang transportation system. Lahat ng system sa ating third world na bansa ay defective. Whatever we copy from other countries, technology, lifestyle, culture, we end up having a fucked up version. Sa Pilipinas lang, nag-aaway ang online seller, delivery driver, at yung customer. Hindi to sa US, I can return anything I ordered on Amazon kahit na ang dahilan ko lang ay I'm not happy with the purchase. I'm returning. It is a must for online businesses to make returns hassle-free. Kasi you are asking consumers to buy something based on photos. Diba? Did you know I can return anything at Costco na ang dahilan ko lang ay hindi masarap? Ay, pag uwi sa bahay, tinikpan yung bawat flavor kung masarap. Ayaw ni Mrs. yung lasa. Sabi, sinoli ko, no questions asked. Pero it is not uncommon sa Pilipinas na kapag may mali sa pagproseso, yung sales lady ang pinagbabayad. Diba? Sir, pag tinanggap po namin yan, soli ninyo, kami po ang magbabayad. Kulang na lang tawagin si Henry C. para hindi sila mag-refund. Consumer rights are non-existent in the Philippines. Now, to explain all this in detail, kailangan natin sagutin yung next question natin. Intro yan sa next question. Bakit ang Pinoy hindi marunong sumunod sa batas? Pero sumusunod kapag nasa ibang bansa na. Ang bibigay natin ng mga examples yung sa kaso ni former President Rodrigo R. Duterte. Kasi dahil fresh pa sa mga utak ninyo at napanood nyo yung lahat ng nangyari. Pero, I have to emphasize, hindi lang pamilya Duterte, kundi tayong lahat ng mga Pilipino guilty dyan. Hindi marunong sumunod sa batas sa Pilipinas, pero pag nasa ibang bansa, tumitino tayo. Di ba? Mahaba itong topic na ito. I'm warning you. Kasi ang dami nating sakit ng mga Filipino. At ilalatag natin today para maintindihan natin kung bakit tayo ganito. Pero promise ko sa inyo, after we are done, mas makikilala ninyo ang inyong sarili. Mas makikilala ninyo ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas. So bakit? Well, third world country tayo. The system is broken. Political system, social system, justice system, educational system, health system, isama mo na ang transportation system. Lahat ng system sa ating third world na bansa ay defective. Walang gumagana. At kapag defective, ibig sabihin hindi effective. At kapag hindi effective, ibig sabihin hindi effective pasunurin yung mga tao. Walang sumusunod. Malaki ang pagkakaiba sa sistema sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. No? Unang-una na ang sistema sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, sa mga first world countries, gumagana. Sa Pilipinas, hindi. Name a system and I will prove it to you. No? It is not working in the Philippines. Political system, I can give examples why it is not working. Social, justice system, educational system, health, transportation system, name it, it is not working. And anything you do, anything you add
to a broken system, halimbawa pinatungan mo ng something, innovation from another country, will only be broken then. No? Example, yung market system. Bigyan ko kayo ng example na very basic. Yung market system sa Pilipinas, we have a broken market system. When I say market system, yung seller-buyer relationship interaction, no? Yung business and customer interaction, yung nagbebenta tsaka yung mga bumibili. And anything we add to it breaks as well kasi broken eh. You cannot fix it by adding it something. Kailangan kumpunihin mo para maayos. Whatever we copy from other countries, technology, lifestyle, culture, we end up having a fucked up version. Supposed to be, walang masama, mangopya. Diba? Pero dapat, when you copy, one of your goals should be to improve the product. Dahil yung car industry, cellphone industry, video games industry, TV industry, appliances industry, kopyahan lang naman ng kopyahan yung mga kumpanya na yan. No? Di ba? iPhone, Samsung, when it comes to cell phones. Pero yung nangongopya, ini-improve nila yung kinopya nila. Then they sell the product with added improvements. Example, sa Pilipinas, yung dinagdag natin na messed up ngayon, online shopping. Matagal na yan dito sa US. What did we do with online shopping in the Philippines? Sa Pilipinas lang, nag-aaway ang online seller, delivery driver, at yung customer. Sa Pilipinas lang na in-order mo online yung laptop, pag binuksan mo, sangkalan na gawa sa kahoy, yung laman ng box. Tapos mag-aaway-away at magtuturo-turuan kayong tatlo ng seller at delivery driver. Noon, magkahirap na nga ako mag-order na ito, tapos pahirap pa akong i-solid dun sa company nyo? Eh sir, paano naman? Ilagay nyo naman yung... Hindi ko babayaran yun, sir. Ilagay nyo yung sarili nyo sa akin, sir. Ako nagdi-deliver lang ako, sir. Wala, gasgas na yung mga ganyan, sir. Gasgas na yung mga Grabe ganyan. naman kayo, sir. Hindi ko babayaran. Now, when you start an online business, you need to take care of your customers. Market system works well when businesses take care of their customers. Hindi to sa US, I can return anything I ordered on Amazon kahit na ang dahilan ko lang ay I am not happy with the purchase. I'm returning it. No questions asked. I can even return an order because I ordered the wrong product. I made a mistake. This is not the one I wanted. Responsibilidad ng online business gawing madali ang pagsole ng mga produkto. Dito sa US, kapag Amazon ako bumili, no? I just go to any Whole Foods grocery. May Amazon counter doon. I hand the goods and they refund my credit card. I don't have to argue with Amazon. Diba? Sabihin ng Amazon, laptop yan eh. Noong pinadala namin, pinak namin yan, tapos nilagyan namin ng selyo. Sasabihin ng delivery driver, pinick up ko lang yan doon sa sa Amazon at hindi ko binuksan yung box. Diba? O ngayon, sino may kasalanan ngayon? Ako? Ako yung nagpalit. Pinalitan ko ng sangkalan yung laptop. And how long do you have to wait to get something like this resolved sa Pilipinas bago nila i-refund yung pera mo? Weeks? Months? Years? I go on social media, I see people in the Philippines taking video of themselves opening a package they ordered online. No? Akala mo unboxing vlog eh. Bumili ka na, kumita na ang business sa'yo, no? Kailangan mo pa mag-produce ng proof na hindi ka nandadaya. This is not copying a technology from another country and improving it. We made online shopping worse. The premise behind online shopping is convenience. Yet, we copied it and made it stressful.
Kailangan mong basahin yung fine prints, kailangan mo i-review, parang nagre-review ka sa bar exam, di ba? Pag-aralan mo ng gusto bago mo i-click yung purchase or yung buy. Kasi pag nagkamali ka ng bili, kasalanan mo yan. Katangahan mo yan. Bahala ka ma-hassle. I shop on Amazon, just like that, no? Kasi kung mali yung nabili ko, mali yung na-click ko, I can just return it. No? Okay lang magkamali. It is a must for online businesses to make returns hassle-free. Kasi you are asking consumers to buy something based on photos. Diba? Unlike when they go to the mall, yung mga customers, pwede nila examine yung produkto. Kaya dapat gawing napakadali ang pagsusuli kapag bumili ka online. Broken system. Customer-seller relationships are broken in the Philippines. Kaya nung pinatong mo yung online selling, yung online shopping, wala. Broken din. Sellers should guarantee customer satisfaction. No? It must shoulder the responsibility of protecting its customers, keeping customers satisfied. Sa Pilipinas, pinapasa lahat ng seller yung responsibilidad sa customer. Diba? So, ipinatong mo yung online shopping sa broken market system sa Pilipinas and you'll have a broken online shopping experience. May napanood ako sa social media. Yung customer nakikipag-away sa delivery driver kasi mali yung sapatos na pinadala ng seller. Ayaw kunin ng buyer. Sosoli ko yan. Hindi ko tatanggapin yan. Ayaw din bayaran. Ayaw din tanggapin ng driver. Sabi ng driver, bayaran nyo ho, kunin nyo yung sapatos at doon ho kayo makipagtalo sa seller dahil nagdi-deliver lang ho ako. Ang haba ng video. Nagtatalo yung buyer, delivery driver, kaya binidyo na ng delivery driver yung problema. Proof that we created a fucked up version of online shopping. We have a broken market system. Ayaw niyong maniwala. Ay, hindi. Maganda naman mamili sa SM. O maganda mamili sa Glorieta, sa Landmark, etc. Bili ka ng grapes sa SM Hypermart. Nakabalot, di ba? Kaya hindi mo matikman. Pag uwi mo, bubuksan mo, titikman mo, ang asim. Pero hindi mo pwede isole. Kasalanan mo eh. Binili mo eh. Magtiis ka sa maasim na grapes. Kaninong responsibilidad siguraduhin matamis yung grapes na tinitinda nila para maging masaya ang customer? Kasi mahal eh. Hindi naman mura yung binibenta yung grapes eh. Kanino yung responsibility yan? Sa seller. Di ba? Sa SM. Did you know I can return anything at Costco na ang dahilan ko lang ay hindi masarap? I've tried and I've done that so many times. Bili ako ng oranges, maasim. Susuli ko, nabuksan na, nakainan ko na. Tatanggapin nila. Full refund. No questions asked. Kasi they stand by the quality of the products they sell. They want my business. Dito ka mag-grocery sa amin. Huwag na sa iba. So they give 100% guarantee sa mga binibenta nila. They give 100% guarantee na dito ka, sasaya ka sa amin. Because we want your business. We want to, to have you as our loyal customer. Ayaw ninyo maniwala? I bought a box of cornic. Nung 80s cornic tawag dyan, chichakor na yung tawag nyo ngayon dyan, di ba? Para kay Mrs. Binuksan namin. Pag uwi sa bahay, tinikman yung bawat flavor kung masarap. Ayaw ni Mrs. yung lasa. Sabi niya, ang layo sa boy, bawang yung lasa niyan. Sinoli ko. No questions asked. Oh yeah, I did. I seen that. Hi guys. Hi.
I need to return this one? Sure. Can I scan your membership? Oh yeah, sure. Perfect. Let's see if this will match. Alright, boss. It's gonna go back to that card that you used. Uh-huh. All right, so I'm set. Yes, sir. All right, thank you. Take it easy. Sa Pilipinas, kapag magsosoli ka, sa bahay pa lang, gumagaya ka pa lang, di ba? Nag-aayos ka pa lang. Sa biyahe pa lang, nasa jeep ka, o sa pila pa lang dun sa counter, sa customer service, isip ka na ng isip, no? Anong explanation? Bakit isusoli ko ito? No? Parang thesis defense, eh. Ina-anticipate mo na yung mga pwedeng itanong sa'yo. Dapat handa ka kasi alam mong tatanggi yung tindahan sa isosoli mo at tatanungin ka nila ng maraming questions. At sasabihin nila, nagbebenta lang ho kami, tawagan niyo ho yung nagpro-produce niyan. Turuan. So stressful. Noong 2010, I visited the Philippines. Binili ko ng set of glue. Mga glue na may glitters, yung pamangkin ko, iba-ibang kulay. Nung gagamitin na niya, tuyo na yung mga glue sa loob ng tubo, mga nakatube. So, sinuli ko sa SM. Tanong sa akin ng clerk, Sir, baka naiwan yung bukas yung bote. Tuyo lahat ng glue. Iniwan kong bukas lahat ng bote. Ang tagal ng usapan. Inimbestigahan pa. Kailangan pa tumawag ng mas nakakataas sa kanya para i-process yung refund. Kulang na lang tawagin si Henry C. para hindi sila mag-refund. Consumer rights are non-existent in the Philippines. Always buy at your own peril. Diba? Pakiramdam mo ang laki ng utang na loob mo kay SM o kay Ayala na bumibili ka sa kanila. When it should be the other way around. No? Kasi sila yung may gusto ng pera ko, ng business ko. They want me to do business with them. My wife was able to adapt very well as a consumer here in the US. Amerikanong-Amerikano yan pagdating sa sa pagsusuli. she lived in the UK din kasi for a few years bago kami nag-move dito sa US. Ako hindi eh. Hanggang ngayon nahihiya pa rin ako magsoli dito sa US. Kasi ganun yung kinalakihan natin, ganun yung kinagisnan natin sa Pilipinas, di ba? Katakot-takot na hassle kapag magsosoli ka ng binili mo. Kaya wag na lang. Like, my wife returned a dress na binili niya. No? She bought 2 years ago sa Target. No? 2 years past nung binili niya. Sinuli niya sa Target. Walang resibo, nawala na eh. No? Nawala na yung resibo. Reverse lookup lang yung ginawa ng clerk. No? Tsaka, binigyan siya ng full refund. She returned my daughter's bathing suit na binili niya sa Target na wala ng tag. Malay mo ba kung nagamit na yun? Wala ng tag eh. Diba? Pero pumayag yung Target, full refund. After 1 year yun, ha? Or more. Eto pa. Sa Costco, may mga pabango silang tinitinda. Pero syempre, nakasil. At walang tester. Hindi naman Macy's yan or Nordstrom. Bumili yung Macy's ko. Eh sabi ko, Pinoy. Hindi mo alam kung ano yung amoy niyan, ba't mo bibilin? Nung binuksan niya sa bahay, hindi niya type yung scent. Pinasole sa akin. Pinoy na Pinoy. Nainis ako, di ba? Sabi ko, bakit ka kasi bibili ng pabango na hindi mo alam ang amoy? Ngayon, kailangan ko sole. Nahihiya Pilipino. I returned it. Tinanggap. Sabi ko lang, my wife didn't like the scent.
Kung hindi ako nagkakamali, inamoy din noong clerk. Sabi niya, yeah, that's right. I don't like the smell. I hope I can find the video at ma-play dito. Membership card? Oh, sure. And what was wrong with it? Scent doesn't fit her. She doesn't like it. Juliet has a gun. I'm gonna take your word for it on that one. I don't wanna. I got a headache already. I don't need to add to it. Hi, Annie. How are you? Thank you. I'll be damned. Go ahead and tap. Nope, it's going back automatically. Thank you. All right. Thank you. No? I returned it, tinanggap. Sabi ko lang, my wife didn't like the scent. Full refund. Pinoy na Pinoy pa rin ako dito sa US eh. Nahihiya pa rin ako magsoli. No? Lumaki ako sa bansa na wala akong karapatan bilang isang mamimili. Sa Pilipinas, lahat ng responsibilidad para maging masaya ka sa binili mo, nasa sa'yo lahat. Walang responsibilidad si SM o si Ayala. Kita mo yung takbo, yung mentalidad ng Pinoy na hindi empowered consumer. Kagaya ko, kagaya ninyo. Iniisip ko, pumunta ka muna sa department store like Macy's or Nordstrom. No? Amuyin mo muna yung pabango na nakita mo sa Costco using the testers doon sa Macy's. Kasi meron silang perfume department, di ba? Lahat doon ng pinibenta nila may sample. No? Nandun lang sa counter, spray ka lang. Amuyin mo. Uy, mabango. Tapos, pag type mo yung scent, di bumalik ka sa Costco at bilihin mo yung pabango na binibenta sa Costco. Pilipinas mentality. No? Wala tayong alam sa consumer rights. Diba? Ako na yung bibili sa Costco, ako pa yung may problema alamin kung ano yung amoy ng pabangong binibenta nyo. Kasi wala kayong tester. Diba? Kasi sa Pilipinas yan, binili mo, ginamit mo, hindi mo na pwede isole. Sabihin ng sales lady, sir, binuksan nyo na. Policy namin, pwede ho isole unopened. Zero consumer rights. Ito pa ang malaking problema sa Pilipinas. Why we have a fucked up system. Sir, pag tinanggap po namin yan, soli ninyo, kami po ang magbabayad. Sabihin sa'yo ng clerk, diba? The business, mga bilyonaryo yan, SM, should incur the loss because of product returns. Pero it is not uncommon sa Pilipinas na kapag may mali sa pagproseso, yung sales lady ang pinagbabayad. Diba? Puro pakabig yung mga business owners sa atin. Pinapasa lahat ng responsibilidad sa consumer at sa mga employees nila. Kaya nag-away yung consumer tsaka yung employees ng SM. Alam niyo bakit mabilis ang processing ng returns dito sa US, like sa Costco? Kasi Costco incurs the losses eh. Ang trabaho lang ng clerk, tanggapin yung mga returns. Hindi na nila kailangan mag-isip, baka ibawas sa sweldo nila. That's how fucked up the system is in the Philippines.
When we moved in the US, doon ko nakita, we have a broken market system sa Pilipinas. Defective yung business model. Very weak yung consumer rights, if not non-existent. You see? Business, consumer relationship pa lang yan. Market system pa lang yan. Antayin yung umabot tayo sa broken political and justice system sa Pilipinas. Masisira ang ulo ninyo. Next episode. Iniisip ko Anong natin? Dahil may Alex Ayala na tayo ngayon. Iniisip ko kung Kaloy Yulo uli yung topic nating next week. Kasi may news sa social media na binati niya si Chloe kasi birthday. Then I check yung comments. Halos negative lahat Hindi masaya yung mga Pilipino di ba? Birthday yun Gusto ko pukpukin yung mga kabataan para maintindihan nila na ang mga payo ng magulang para sa kanilang kabutihan. Makinig kayo sa magulang ninyo. But we'll see. Mahaba kasi itong topic natin na hinatak natin tungkol sa mga kapalpakan ng mga sistema sa Pilipinas. Tuloy lang natin yung mga sakit natin sa Pilipinas. Discuss natin para lumabas. Bakit hindi tayo umaasenso? Kung may natutunan, kung napaisip, nakapag-reflect, be a blessing to other Filipinos by letting them know may vlog na hindi natatakot humarap sa salamin at tanggapin ang mga kahinaan natin bilang mga Filipino. Like, subscribe, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Hoy, bagong segment natin. Enrile versus the World 2025 edition. Itong segment na ito, inaalala natin yung mga yumaunang celebrities. Recently, for this year, 2025, at tribute din sa immortality ni Juan Ponce Enrile. Okay, so nasa news. George Foreman, pumanaw na nitong March 21st at the age of 76. Unspecified yung cause of death. Olympic gold medalist and two-time world heavyweight champion. Pero yumaman talaga si George Foreman, hindi sa boxing, kundi sa pagbebenta ng portable electric grill. Noong mga year 2000 yan. At isa kami sa nauto ni George Foreman na bumili ng grill noong kasikatan ito. Kasi healthy daw So, ang score today sa ating Enrile versus the World, Juan Ponce Enrile, 1. George Foreman and the World, 0. Update natin yung score for year 2025. Gene Hackman died on February 26 this year at age 95. Michelle Trachtenberg, February 26 at age 39. Si Roberta Flack, Killing Me Softly, died on February 24 at the age of 88. Si Delia Rason naman sa Pilipinas, March 15, age 93. Samantalang, si Juan Ponce Enrile ay nag-celebrate ng kanyang 101st birthday noong February 14. So, ang updated score for 2025, Enrile versus the World, Enrile 5, the World 0.